Mga kapatid, minsan pa tayo po ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Father. Sa ating banal na pagdiriwang, ang kapistahan ng pagpapahayag ng kanyang banal na salita, ang pagpapahayag ng kaligtasan, ang pagpapahayag ng kanyang paghahari ay ipinapaabot upang magkaroon ng sapat na pag-asa sa araw-araw na pamumuhay. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos sa banal na misang ito at magpakumbaba rin naman po sa Kanya. Lalo na sa mga pagkakataong tayo ay nagiging bihag ng anumang bagay na nagdudulot ng sobrang pag-aalala sa ating buhay. Kaawaan tayo ng makapagbigyan Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, nubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ang madaming makapangyarihan, niloob mo pong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya na Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mo pong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Noong mga araw na iyon, ipinasasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isayas, "Pakinggan mo, sambayanan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang gusto mo. Ang mga paghahandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin,
Hindi mo na ibig sa dambanay dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaw ay dinggin. Upang sundin ang gusto mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang gusto mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang gusto mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat, sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang gusto mo. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay di makakapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manahog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hahin at andog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hahin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo iniibig o kinalulugdan ang mga hahin at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y nihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog na pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At ito'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel,
huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Minsan pa magandang gabi po sa inyo lahat. Kaya po, coaching. Ngayon po ang kapistahan ng pagpapahayag ng salita, banal na salita ng Diyos. O ang tinatawag po natin sa wikang Ingles na annunciation. Pag-aanunsyo ng pagkakatawang tao ng isang Diyos na gustong magpakita sa tao. Dahil nga po medyo malabo ang paningin, pananaw ng maraming tao noon tungkol sa Diyos. At ngayon, ang kapistahan ng, ako po, ini-interpret ko to yun nga yung nasabi ko kanina, gustong magpakita ng Diyos Ama sa kanyang pagkakatawang tao. At ngayon din naman po ang kapistahan na ito na para bang eksakto, sakto, very timely. Actually po, ang totoo nito, hindi ako nahihiya na aaminin sa inyo na sa oras na ito parang gusto ko pumangumpisal sa mga kapatid. So pare, kasi may nagawa akong kasalanan. Yung ganun ba? Bakit? Ano po yun? Hayaan yung parang hindi parang nakokonsensya talaga ako sa oras na ito. I don't feel like saying the mass, yung parang hindi ako malinis na dahil nga nagkasala ako. O hindi ako malinis, aalisin ko na po yung parang kasala ako sa Diyos natin. Ang pagkakasala ay mabigat. Parang kung sasabihin ko ay walang pananampalataya o kawalan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya po mabigat ka ako. Hindi lang, pakiramdam ko po, hindi lang sa oras na to, hindi lang kakulangan ng pananampalataya, kundi kawalan kawalan ng pananampalataya. Yung iba alam na po kasi ang istorya kasi nito, nung Miyerkules,
ng hapon, dito, gabi doon, ang tatay namin na stroke. Ah, so, pagka-stroke, dahil nga po 86 years old na siya, parang automatic nasa deathbed na siya. Kasi nga nag-plug yung dugo sa kaliwang parte ng kanyang ulo, kanyang utak. At ang mga doktor ayaw na po siyang galawin. Ayaw nang operahan dahil matanda na po. At ayaw din po siyang i-ICU dahil sasaktan lang daw po siya ng mga instrumento nga. Ay ako naniniwala sa mga doktor. Actually, nasa Australia po kasi sila eh. Yung tatay ko nandoon pa rin. Ayan na. Love na love ko po kasi yung tatay ko eh. Kumbaga, pet niya ako eh. Siyempre, bunso. Bunso yun. Mahaba yung buntot eh. Kaya kaming dalawa yung boy, kumbaga. Yung parang, kahit po 86 na siya, parang ano lang, napaka-casual. Sasama namin. Nung nag-aaral ako, sabi ko, siguro kapag namatay ang mga magulang ko, lalo na ang tatay, hindi ko mararamdaman, hindi ako ganong masasaktan. Bakit? Hindi po kasi kami lumaki sa kanya. 10 kami magkakapatid. Anong gawain niya? Laging nasa abroad, sa palaran. Nung namatay po yung nanay namin, nandito kami sa Pilipinas, 4 na magkakapatid, yung iba nandoon. Pagdating po namin doon, patay na nga si nanay. Ang sakit. Bakit? Yung babalik yung pagkukulang sa oras. Pagpapahalaga ba? At heto ngayon ako, sobrang hindi ko matanggap. Yung gano'n. Ang ibig sabihin, nakikiusap ako mula noong Miyerkules na kung pwede lang, kahit makita ko lang mayakap ko lang na mainit pa si Tatang. Yun yung drama ko sa Panginoon natin. Hanggang akaul kaya mong mapali-paliya pa. Hindi po kagaya nung sa nanay namin, niyakap namin siya pero malamig na. Dahil nga 8 araw na siya sa morgue. Heto po ngayon, paso yung visa ko, visa namin magkakapatid. Paso. Kundi rin ba naman kami mga tanga? Kundi rin kami mga tanga. Hinayaan namin mapaso yung mga visa namin sa Australia. Magre-renew. Dati po, kapag emergency ang kaso, magpunta ka lang sa embassy ng umaga, hapon, dala-dala mo na ang visa. Ngayon, wala na pong ganun. Ayan na, may stress na ako. Hindi ko kayang tanggapin talaga na makita kong patay na nga ang mahal na tatay. Kung makahuli na lahat ako. Inayos kahapon o nung Lunes ang visa at naghihintay na lang ng email, kasulatan. Tapos kanina hapon, tumawag ang embassy, sabi niya, kailangan daw namin mag-medical exam. Nakakahiya mo po sabihin, talagang galit na galit ako. Kikita pa nga kayo kung mamamatay ako doon eh. At saka ilang araw lang naman.
Hindi naman po kami magtatrabaho doon. So, illogical po baga. Anyway, nagkasala ako. Nagalit ako eh. Galit, nagsalita, kausap nga, tumawag. Alam niyo po, ang problema ko, nakukonsensya ako kasi mula noong Miyerkules, hindi na ako makatulog. Kanina, bago magpunta dito, parang may malinaw na nagsalita na naman. Hindi ko nakikita kung nasaan siya. Nagsabing, hayang ka na naman. Hayang ka na naman. Hayang ka na naman. Inilalagay mo na naman sa iyong kamay ang gusto mong mangyari sa kasalukuyang sitwasyon. Inilalagay mo na naman sa iyong mga kamay. Sa iba pananalita, ang boses na ito ay nagsasabing, noon pa man, alam mo na. Hanggang ngayon, wala sa iyong mga kamay. Wala sa iyong mga kamay. Kundi, nasa aking mga kamay. Yun ang kasalanan ko. Sobrang pag-aalala. Dulot kalungkutan. Dulot ay kalungkutan. Talaga, umiral na naman ng pagkatao. God is simply telling me, sa life testimony na to, sa oras na ito, let go. Bitawan mo ang anumang iniisip mo na magdudulot lang ng kalungkutan sa iyo. Let go. Leave it to me. Let me hold it for you. Bitawan mo. Hayaan mong ako ang humawak. Hayaan mong hawakan ko ito para sa iyo. Yun yung kasalanan ko. Kawalan ng pananampalataya na hinawakan ko sa kamay ko na wala naman sa aking mga kamay kung kamatayan ng tatay ang pinag-uusapan. Nasa kamay ng Diyos. At sumasampalataya pa man din ako sa muling pagkabuhay. At para bang sabing, hindi ba't magkikita pa kayo? Yan, naging ano po yan, naging maliwanag. Naging maliwanag yan. Kani-kanina lang. Hindi ba't magkikita pa kayo? Mga kapatid, ang kapistahan po ngayon, sabi ko nga, ang nagsasabing ang pagpapahayag o makinig sa kanyang pagpapahayag at hindi sa mga isipang natin na nagdudulot ng pagkabihag. Yeah. Pagpapahayag. Diyos na naghahayag. At hindi taong nagpapabihag. Ito po ang mensahe sa akin na sinishare ko sa inyo sa oras na ito. It is a life testimony and experience of God's miracle through His miraculous hands. Ang katotohanan sa pagpapahayag o pananalita ng ating Diyos Ama ay marapat lamang na hindi ito mawalay sa aking araw-araw na pamumuhay. Na hindi ako dapat umasang ganap sa aking sariling iniisip, sa aking sariling pananaw, sa aking sariling pagkatao. Napakaliit ko nga naman kumpara sa kalooban ng Diyos Ama.
Sabi po, ano yung Salmo Responsorio kasi natin ngayon? Ano yung sabi nung Salmo Responsorio? Handa akong narito upang sundin ang loob mo. Malaya po ang pakiramdam ko ngayon pero nakokonsensya pa rin, guilty pa rin. Kaya hindi ako lumayas pagkatapos ng misang ito pa mangumpisal. Total nangumpisal na ako sa inyo. Yeah, hindi po ako mapakali. Hindi ako mapakali nito. Koresmo pa naman eh. Nagpapangumpisal pa nga po kami. Maging aral po sana ang karanasang ito sa bawat isa sa atin. Yun po ang nais kong ipahayag. Na noong Miyerkules na dalhin sa ospital, sabi ng mga doktor, binibigyan namin kayo ng hanggang Sabado. Hanggang Sabado. Kasi po, yung respirator niya, lalo lang daw pong masasaktan kapag hindi inalis yung respirator. Nung Sabado rin yun, araw din yun, sabi nga kay Tata Opring, nakakapisil na raw, may power na siya. Kasi ano siya, parang wala na talaga eh. So nagkapag-asa ako, pag-asa. Sumaya na naman ako, himala ito. Kasi sabi po ng mga kapatid ko, we are at present experiencing the healing power of prayer. Yeah, sa mga mensahe nila. Salamat sa inyong lahat. Sabi, we are at present experiencing the healing power of prayer. Kahapon po, di masaya ako hanggang Linggo. Kahapon naman, pagkatapos namin sa embassy, tumawag na naman ang mga kapatid. Kaya po ayaw ko lang sagutin eh. Na-trauma po kasi. Ano na naman sabi? Among, sa tingin ko, ala na kang choice. Ala ka ng choice. Ang sa akin lang naman eh, gusto ko lang siya mahawakan. Mainit pa siya. Yun lang. Kahit ang oxygen na lang yung respirator na lang yung nagpapaandar, no? Yung papaandar. Tumawag po mga kapatid kahapon ng Lunes, sabi, Among, no choice na ka. Sa tingin ko, kailangan talaga ang desisyon ay ating nang tuparin. Desisyon mo. Bakit nagwala raw po si Tatang dahil sa sobrang sakit? Nagwawala. Mumungol. Anong tagan? Yun. Eto na, bumagsak na naman ako. Nagmamaneho po ako, kasama ko yung dalawa kong kapatid, tsaka isa pamangkin, galing kami, umiiyak kami lahat. Yung ganun ba? Pero salamat sa Diyos. Maraming salamat. Dahil pinatotohanan lang niya na kailangan talaga sa araw-araw na pamumuhay, laging buhay ang kanyang banal na pagpapahayag ng kanyang salita. Naging tao po ako, yun ang pagkakasala ko. Kahit ako'y tao, ang ibig sabihin, bakit hinayaan kong mula nung Miyerkules, saktan ako at gawing akong malungkot at bihagin ako ng sobrang pag-aalala. Bakit mula noong Miyerkules hindi na ako makatulog? Bakit mula noong Miyerkules wala na akong ginawa kundi hilingin ang isang himala? Bakit mula noong Miyerkules wala na akong inisip kundi ang relasyon naming mag-ama? Bakit mula nung Miyerkules, pinagpilitan ko yung akin? Kaya sabi ko, pasensya ka na. Akala ko kasi, dahil may kamay ako, kaya kong hawakan ang sitwasyon. Pero, naisip ko lang
na sinasabi mo ngayon na ang aking mga kamay ay napakaikli. 2 metro nga lang eh. Kung tutuusin, 1 metro sa kanan, 1 metro sa kaliwa. Sa tingin ko po, ang salita ng Diyos na ipinapahayag ng ating kapistahan ngayon, ang kanyang pagkakatawan tao, these are but just expressions of His extended arms and hands to us. Ang salita po ng Diyos ay para ring mga nakaunat na kamay, nakaunat na palad, nakaunat na balikat, na nagpapakilalang, heto ako sa krus, na nagsasabing, nakaunat ako para sa inyo. Ang kalooban nawa ng Diyos ay manatili sa pamamagitan ng kanyang banal na pananalita. Let us hold on and cling on to His loving words. Let us all hold on and let us all cling on. Pero po, sama-sama tayo, lagian nating hawakan. Alin? Ang salita ng Diyos. Makapangyarihan talaga. Makapangyarihan. Ito ay magiging pinanghahawakan nawa natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pinanghahawakan, ibig sabihin, huwag na nating hayaang hawakan pa ang iba't ibang bagay na magdudulot lang ng pagkabalisa, pagkalugkot, pagkabagabag ng kapayapaan, ng kaisipan at kawalan tuloy ng kapayapaan. Sa banal na misang ito, ipagpatuloy po natin damhin ang yakap ng Panginoon. Ang kamay na mainit, na kailanman hindi lumamig. 3 araw nga lang naman pala siya sa krus. Ibig sabihin, 3 araw nga naman pala siya sa muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin, hindi niya hinayaang lumamig ang pagmamahal niya sa tao. Dahil ang bangkay, kapag nagtagal, lalamig nga naman. Nagiging malinaw lang po sa akin ang 3 araw sa oras na ito. 3 araw na kanyang muling pagkabuhay. Pinapaabot sa akin at maaari sa inyo rin na 3 araw lang dahil una, ang Diyos Ama ang bahala noong likhain niya ang mundo. Nagkatawad tao siya, pangalawang araw, sinamahan niya ang tao tungo sa kaligtasan. At nang siya ay muling mabuhay, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan, iniwan niya ang Espiritu Santo niya. Ito po yung nakikita kong 3 araw na nagsasabing, ako pa rin sa inyo ang bahala. At pangalawa, maliban sa kaugnayan sa banal na Santissimo Trinidad, ay ang 3 araw sa pagiging praktikal natin sa araw-araw na pamumuhay. 3 araw na nagpapahayag na kailan po ba binisita ng Panginoong Kristo ang mga taong nalulumbay kung Biblia pinag-uusapan. Hindi po ba't nung ika-4 na araw? Ang ika-4 na araw na magsasabing
Ang katotohanan sa Biblia, ang ika-4 na araw ay isang kawalan ng pag-asa. Nagiging malinaw lang po sa akin ngayon sa oras na ito. Kaya tara, mahalin pa natin ang Biblia. Tara, mahalin pa natin ang kanyang banal na salita. Tara, higit sa lahat, inaanyayahan po tayo ng banal na kapistahang ito ng pagpapahayag ng kanyang pagkakatawan tao na mabuhay tayo sa kanyang banal na pananalita. Sabi ko, mahirap po na mawala si tatay. Pero mas mahirap pala kung mawala ang Diyos. Mahirap. Kaya, pasalamatan natin ang Panginoon. At hilingin pa natin sana paminsan-minsan naman kapag umiiral yung ating pagkatao, yung kahinaan, no? Yung kahinaan, naway mangibabaw ang kanyang pagpapahayag ngayon at magpasawalang hanggan. Isang pa magandang gabi sa inyo lahat. Asahan niyo po pagpapala ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon at magsitayo ang lahat. Pakiyuko ang iyong ulo. Ipagpatuloy ang pagninilay sa ating pagdulog sa kanyang banal na dambana, pag-asa at tanda ng walang hanggang pagmamahal ang ating kahilingan. At ang ating pong itutugon, dinggin mo, O Diyos, ang iyong bayang nagtitika. Para sa ating mga pastol, nawa ang pagpapatawad na ibinibigay nila sa ngalan ni Kristo sa sakramento ng pagbabalik loob ay maghikayat sa marami na manumbalik sa biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga nanunungkulan sa ating lipunan, nawa ang diwa ng Kwaresma ay maging pagkakataon ng pagpapanibago ng kanilang pangakong maglingkod ng walang pasubali. Ayon sa halimbawang ipinakita ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo, O Diyos, ang iyong bayang nagtitika. Para sa mga kapatid nating malayo sa ating piling, nawa ang ating mga panalangin at pag-aalaala ay magdulot ng aliw sa kanilang kalumbayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo, O Diyos, ang iyong bayang nagtitika. Para sa ating lahat, naway maging konkreto ang ating pagmamahalan sa bawat isa sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga hindi natin nakakasundo sa loob ng ating pamilya, kamag-anakan, mga kaibigan, at sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Dinggin mo, O Diyos, ang iyong bayang nagtitika. Hilingin po natin ngayon na huwag sanang ibigay ng Diyos ang kahilingan natin. Sa halip, ibigay nga naman niya ang kahilingan niya sa atin. Diyos Ama, lagi ang nawa kaming nakatuon
sa iyong kalooban at hindi sa aming nararamdaman, hindi sa aming sariling pag-iisip at kalooban. Upang tuluyang mapalaya mo kami sa pagkaalipin sa makatao naming kahinaan. Nasa iyong kamay ang tunay na kaligayahan. Ikaw na nagsabing, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. Naway turuan mo kaming mamatay para sa iyo upang maranasan namin dito sa lupa palang ang iyong pangakong kaharian. Nihiling po namin ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng ngalan ng Panginoong Jesucristo at sa patnubay ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa uwan ng
Manalangin kayo mga kapatid upang ito pong ating paghahain pati na ang ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyong banal. Ama naming lumikha, marapatin mo pong tanggapin ang paghahain ito ng iyong mga anak upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noong pa mang ang iyong anak ay magkatawan tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya'y naging hindi na naiiba sa amin. Noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na Birheng nanalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako. Sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihiling po na gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo ay maging tunay na katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya nagtiisang lubusan ang kamatayan, hinawakan niya ang tinapay. Salamatan kanya, Ama. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kuha niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan, Ama. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Iniaalay po namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Inihiling din po namin na kaming lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo na kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo ng Talangkaparian, at lahat ng iyong mga anak na tunay na kumikilala sa iyong banal na kalooban. Pamakaawaan mo rin kami at pagindapating makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San